Erin, please. Sabihin mo na sa akin kung nasan si Samantha. Nagmamakaawa ako. Pagsusumamo ni Matthew kay Erin. Kagabi pa niya sinusubukan tawagan si Samantha pero hindi sinasagot ang tawag niya. Bigla na lang nawala si Samantha kagabi kaya agad niya itong sinundan. Tumuli siya sa apartment ng dalaga pero wala ito dun. Pinunta niya si Erin sa condominium nito pero wala rin ang dalawa ron. Tumuli muna siya sa resto bar at maaga siyang muling nagtungo sa apartment ni Samantha. At nang wala pa rin doon ang dalaga ay nagpasya siyang maghintay sa kondo ni Erin. Hindi naman siya nabigo dahil dumating nga si Erin bandang 5:00 ng hapon. Naglakad si Erin patungo sa sofa na nasa lobby ng kondo at umupo. Tumabi naman si Matthew kay Erin. Matthew, hayaan mo muna si Samantha para sa ikatatahimik ng lahat. Paliwanag ng dalaga. Erin, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong galit siya sa akin dahil sa pagsisinungaling ko. Gusto kong magpaliwanag sa kanya. Bakit nga ba nagsinungaling ka? Bakit hindi mo sa kanya sinabi ang totoo na ikaw ang lalaking nakasama niya ng gabing yon at hindi si Alexander? He breathed out. Hindi ko alam. Siguro dahil interesado talaga ako sa kanya noon pa man. Nang magising siya noon at mabungaran ang magandang mukha ng dalaga, ay talagang may naramdaman siyang kakaiba. Lalo na nang malaman niyang malinis ito. Hindi lang naman si Samantha ang unang babae na nakasama niya kung tutuusin. But there was something about her that caught his attention. Gusto niya itong pagtuunan ng atensyon ng umagang yun. He even felt the urge to spend the rest of the day cuddling with her na hindi man lang niya naramdaman sa iba. Kahit kay Trisha ay hindi siya nakaramdam ng ganun. They were cuddling each other pero hindi kagaya ng nadarama niya kay Samantha. Kung hindi lang siya tinawagan ng lola niya ng umagang yon at ibinalitang na-aksidente si Alexander, ay hindi talaga siya aalis sa tabi ni Samantha ng araw na yon. Nagtungo siya sa Canada kasama ang kanyang lola. Kahit galit siya sa kapatid niya, ay totoong nag-alala siya nang malaman niyang na-aksidente ito. Abot-abot ang kaba niya noon at nananalangin na sana ay walang masamang nangyari sa kakambal niya. Halos 2 linggo siya sa Canada at nagpasyang bumalik ng Pilipinas, hindi pa man nagkakamalay si Alexander. Mas naramdaman niya kasi noon kung gaano siya kawalang halaga sa sariling ina. Ni hindi nga niya natandaan na nag-usap sila nito maliban sa mga simple at hindi importanteng tanong nito sa kanya. Laging nasa tabi ni Alexander ang kanyang mama at mayat maya ay umiiyak. Kinakausap si Alexander na lumaban dahil ikawawala nito kung mawawala rin si Alexander. Nawala ng saysay ang buhay nito kung mawawala rin lang ang kakambal. Napangisi na lang siya sa sarili niya noon habang nakikinig sa paghihinagpis ng ina. Kaya ayaw man niyang maramdaman ng galit sa kapatid na nag-aagaw buhay, ay nakaramdam pa rin siya ng galit. O mas tamang sabihing, inggit na nagsanhi ng galit. Lalo na sa ting makikita niya ang asawa ng kanyang mama na siyang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ama at pagkasira ng masaya nilang pamilya. Nagpa siya siyang umuwi noon at bumalik siya sa apartment ni Samantha. Pero ayon sa landlady ay umalis na ang dalaga. Walang impormasyon kung saan ito lumipat. Kaya nang sirain ni Samantha ang kasal nila ni Trisha at sabihin nito ang dahilan nito ay noon nag-flash ang lahat-lahat ng nangyari noon. Pero ang matinding nakapagpagulat sa kanya ay ang malamang girlfriend ito ni Alexander. Na inakala nitong ang nakasama nito noon ay si Alexander at hindi siya. Nakaramdam siya ng matinding excitement sa muling pagkikita nila. Gusto niya itong makilala kaya humantong siya sa pananakot dito para makasama ito. Nagsinungaling rin siya nang sabihin niyang 2 taon na ang tattoo niya. Ang totoo ay ipinagawa niya yon 1 buwan pagkatapos ng gabing may mangyari sa kanila ni Samantha. Kasama na rin siguro ang galit ko kay Alexander na siyang nagtulak sa akin para makuha si Samantha. What is wrong with the world for giving Alexander a better life than him? For giving him a perfect woman like Samantha? Why did my mother had to choose him over me? Why did my grandmother ask me to be like Alexander? Her lola kept on telling him na gayahin si Alexander. Nang magising ito mula sa pagkakakomatose, at kahit na hindi na ito gaya ng dati, ay responsable pa rin ito sa buhay. Nagagawang magtrabaho kahit nakaupo sa wheelchair.
Ito raw ang karapat-dapat na pag-iwanan ng mga ari-arian ng Alvarez. Yun ang nagtulak sa kanya para alukin ng kasal si Trisha. I'm sorry to hear that. Erin, sabihin mo na sa akin kung nasan si Samantha. Nasa Isabela siya. Pupuntahan ko siya. Umiling si Erin. Hayaan mo muna siya, Matthew. Lalo mo lang pabibigatin ang loob niya. Labag sa loob niyang iwan ka pero yun ang tingin niyang tamang gawin. Erin, please. Please rin, Matthew. Let her be alone for a while. Halos magdamag siyang umiyak dahil sa mga nangyari. And I doubt na papayag pa siyang ituloy ang kasal niyo, lalo na pagkatapos ng mga sinabi ng nanay mo sa kanya. What? Napabuntong hiningang napailing si Erin at ikinwento sa kanya ang mga sinabi ng mama niya kay Samantha. Matthew was mad at his mother. Pagkatapos niya makausap si Erin ay bumalik siya ng mansyon. Pag-ibis niya ng sasakyan ay tinungga niya ang natitirang laman ng alak sa bote bago init siya ang basyo sa kung saan. Habang nagmamaneho siya ay umiinom siya ng alak na para bang makakatulong yun para mabawasan ang pinaghalo-halong emosyong nararamdaman. Mama! Malakas niyang sigaw. Hustong makapasok siya ng mansyon. Mama! His loud, angry voice resonates within the vicinity. Hindi siya tumigil sa pagsigaw hanggat hindi lumalabas ang kanyang ina. Ilang sandali lang ay nagmamadaling bumaba ng hagdan ng mama niya kasunod ang kanyang lola. Matthew, bakit ka ba sumisigaw? Tanong nito habang pababa ng hagdan. Ano ang karapatan mo para sabihin kay Samantha na layuan ako? Ni hindi bumababa ang tono ng boses niya. Dahil yun ang dapat niyang gawin. Kung may kahihiyan siya, hindi kanya pakakasalan dahil may nakaraan sila ni Alexander. Ngumiti ng may galit ang binata. Look who's talking tungkol sa kahihiyan. Nasaan ang kahihiyan mo nang lokohin mo ang papa? Nasaan ang kahihiyan mo ng araw na makipaghalikan ka sa lalaki mo habang ako at si papa nakamasid sa kalokohan nyo? Sigaw niya sa pagitan ng pagtatagis ng mga ngipin. Kahit na sino ay paniguradong matatakot sa anyo niya. You don't know nothing! Mangiyak-ngiyak na sambit ng ina. I saw enough para sabihing masama ka. Matthew, wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si mama. Ang galit na nararamdaman niya ay lalong tumindi nang marinig si Alexander na kabababa lang din ng hagdan. Matalimang matang binalingan niya ito. At ano rin ang karapatan niyo para paulit-ulit na sirain ang buhay ko? Ano ang karapatan niyo para paulit-ulit ako saktan? Maayos ng lahat, pero bakit kailangan niyo pang bumalik? Hindi makalma ang kalooban niya. Parang magwawala ang puso niya sa tindi ng galit sa mga taong naging dahilan kung bakit sa kabila ng pagiging happy-go-lucky niya ay matinding kalungkutan naman ang nararamdaman sa kasuluk-sulukan ng pagkatao niya na pilit niyang kinakalimutan. Nang mawala si Papa, nawalan na ng saysay ang buhay ko. Lalo na nang iwan mo ko at mas pinili mong paniwalaan ang mama kaysa sa akin. Napipilan si Alexander at lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. I was hurt. I was broken. My whole life fell into pieces because of you. And just when I thought that there was no way to rebuild myself, Samantha had came along at binuo niya ako. Nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Nangarap ako na magkaroon ng isang perpektong pamilya na hindi ko naranasan. All I want is to have my own family. Pero ngayon babalik kayo at muling sisirain ang buhay ko? Hindi pa ba kayo masaya na mas pinili nyo na iwan ako nun? Sobra na kayo! Bigla ang pagtulo ng luha mula sa mata ni Matthew. Tumakbo siya paakyat at tinungo ang silid. Doon niya ibinaling ang lahat ng frustration na nararamdaman. Lahat ng mahawakan ay hinagis. Nang mapagod ay napasalampak siya sa gilid ng kama at umiyak ng todo. Ang huling pag-iyak niya ay nang mawala ang papa niya. Samantha is his everything, his life, at kapag nawala ito sa kanya, hindi niya alam kung kakayanin niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto pero hindi siya umangat ng tingin. Nanatili siyang nakayuko.
Nakapatong ang braso sa magkabilang tuhod at nakahawak ang mga palad sa likod ng kanyang ulo. Matthew, apo. Narinig niya ang mahinang pagtawag ng kanyang lola. Lumuhod ang matanda sa tabi niya at hinawakan siya sa braso. Mag-usap tayo. Pakiusap ng matanda, ngunit hindi siya umimik. Bakit hindi mo sinasabi kay lola ang problema mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo ang tungkol sa naging problema ng mama at papa mo? Nag-angat siya ng tingin. Alam mo rin ang tungkol doon? Tumango ang lola niya. Marahan siyang niyakap ng abuela. Nagalit din ako sa mama mo dahil sa ginawa niya. Nathan was her boyfriend, pero iniwan siya nito at ang papa mo ang dumamay sa mama mo sa kalungkutan nito. Hanggang sa magpakasal sila. Pero bumalik si Nathan at doon nagsimula ang lihim na relasyon ng dalawa. Pero nang gabing makita mo ang mama mo at si Nathan, yun marahil ang gabing tinapos ng mama mo ang relasyon niya kay Nathan. Sa galit ko ay pinalis ko ang mama mo pagkatapos ng libing ng papa mo. Dapat lang yun sa kanya. Tonya sighed. Sana mahanap mo sa puso ang pagpapatawad, apo. Kalimutan mo na ang galit mo sa mama at sa kapatid mo. How can I forgive them, Lola? Kung sila naman ang magiging dahilan ng pagkawala ng importanteng tao sa buhay ko. Everything was perfect until they came along, and then they ruined everything again. Lola, mahal na mahal ko si Samantha. She's my everything. She's my life. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala siya sa akin ng tuluyan. Hinaplos ng abuela ang likod niya. Kasalanan ko ang lahat. Matagal na panahon akong nagalit kay Janine. Ipinagkait kita sa kanya. Tinanggalan ko siya ng karapatan sa'yo. She wanted to see you, but I've been always refusing her request. Kahit gusto kanyang isama nang paalisin ko siya ay hindi ko pinahintulutan. Nagawa ko lang siyang patawarin nang makita ko ang kalagayan ng kakambal mo. I'm so sorry, apo. Kung hindi ako naging mabuting lola. Mahigpit niyang niyakap ang abuela. Ipinaramdam ng higpit ng yakap niya rito ang pagmamahal niya. Si Alexander naman ay tahimik na nakamasid kay Matthew sa labas ng pinto. Nararamdaman niya ang bigat na nararamdaman ng kambal. Sumandalang lalaki sa dingding sa labas ng silid at ipinikit ang mata. Nakaupo si Samantha sa isang silya habang nakadungaw sa bintana. Nakapatong ang baba ng dalaga sa sariling braso na nakapatong naman sa pasimano ng bintana. Para na siyang mawawala sa lungkot. Nangungulila siya kay Matthew. Gusto niya itong makita. 2 araw pa lang silang hindi nakikita pero miss na niya to. Parang gusto niya tong puntahan, ipaglaban at yayain na lumayo. Yung silang dalawa lang. Ngayon niya tuluyang napatunayan sa sarili kung gaano na niya kamahal si Matthew. She's already over Alexander. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaan ang mga nangyayari. Si Matthew ang lalaking nakasama niya at hindi ang dating nobyo. At hindi siya totoong iniwan ni Alexander. Kung tutusin ay biktima rin ito ng mapaglarong tadhana. Nasaktan din ito dahil sa kasinungalingan ng sariling ina nito. Pinaghiwalay sila ng isang aksidente at pinagtagpo naman sila ni Matthew. Dapat ay magalit siya kay Matthew dahil sa pagtatago nito ng totoo. Pero wala siyang maramdamang galit. Malaking bahagi ng puso niya ay parang nagpapasalamat pa na ito ang lalaking nakasama niya ng gabing yun. Ibig sabihin ay si Matthew lang ang lalaking dumaan sa kanya. Mahal na mahal niya si Matthew at yun marahil ang rason kung bakit wala siyang maramdamang galit para rito. Samantha, naputol ang daloy ng kanyang isip nang marinig ang mahinang pagtawag ng ina. Nilingon niya to at tipid ng ngumiti. Inay? Umupo ito sa gilid ng kama, paharap sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong nito at sinagot niya ng tipid na tango. Alam na ng kanyang ina ang kaganapan sa mansyon. Wala naman itong sinabi,
kahit na ba pinaalalahanan na siya nitong maaaring maging komplikado ang lahat. Maging ang nangyaring aksidente ni Alexander ay sinabi niya rito, maliban sa namagitan sa kanila ni Matthew noon. Hindi na yun dapat pang ipaalam. May bisita ka. Napakunot noo siya at nagtatanong niyang tinitigan ng ina. Si Alexander. She breathed out through her nose. Lumabas si Samantha ng silid at agad na tumayo si Alexander nang makita siya. Kausap nito ang kanyang ama. Anong ginagawa mo rito? Seryoso ang tinig niya. Gusto lang kita makausap, Samantha. Inaya niya ang binata sa veranda at umupo silang magkatabi sa ratan na upuang napapatungan ng bulaklaking kutsyon. Hinawi niya ang buhok na humarang sa muka dahil sa pag-ihip ng hangin. Nothing has changed in this place. Very relaxing and peaceful. Ani Alexander. Maganda ang lugar nila. Presko. Palibhasa'y mapuno sa paligid. Gawa sa nipa ang ibang parte ng bubong ng bahay nila, lalo na ang balkonahe. May malaking puno ng mangga sa gilid ng balkonahe kaya mas naging presko. Pero hindi nila pag-aari ang lupaing pinagtatayuan ng bahay nila. Pag-aari ito ng second cousin ng kanyang ama. I was planning to buy this place para maging inyo na to kung hindi lang sana ako nakaksidente. And maybe you are now Mrs. Smith and carrying our baby. Alexander, she interrupted him. Alexander let out an audible sigh. Do you love him? He said, and Samantha just lowered her head. I still love you, Samantha. You know how much I love you, right? Her eyes started to shed tears upon hearing Alexander's confession, but she remained silent. But your heart obviously is not mine anymore. He continued, and her tears rolled down her cheeks. Hinawakan ni Alexander ang ilalim ng kanyang baba at marahang pinaharap dito at hinuli ang kanyang mata. I'm sorry if I hurt you. If I broke your heart. Lalo siyang naiyak. Wala naman talaga tong kasalanan. Hindi siya nito niloko. Alexander was really a good man as always. He gently cupped her face and started sweeping the tears off her face with his fingers. Maybe we are not meant for each other. Maybe God just made me an instrument for the both of you to find each other. To find the person destined for you. Masakit sa parte ko pero tatanggapin ko para sa kaligayahan ng taong mga mahal ko. Mahal na mahal kita, Samantha. Kaya hayaan ko na maging masaya ka sa taong totoong mahal mo. Naiiyak na saad ng binata. Alexander, I'm sorry. I love him so much. Hindi ko inaasahan na mararamdaman ko to sa lalaking inakala kong ikaw. Alexander gently took both of her hands and enclosed them between his hands. I know, and he loves you too. He loves you so much, Samantha. I could tell by how he cried when you left. Hindi ko akalain na makikita ko siyang umiyak ng ganun. He cried so much like a kid. Lalo siyang nangulila kay Matthew sa nalaman. Gusto niya tong makita, mayakap at halikan. God, hindi siya makapaniwala na mahal na nga talaga siya ni Matthew. He needs you, and I know you need him too. Balikan mo siya. He went through so much pain at dahil yun sa amin ni Mama. He deserves better, and he deserves to be loved. This is the least I can do for him. Ang laki ng atraso ko sa kanya. I didn't even believe him, and I left him even if he was begging for me to stay. We broke him to pieces, at ikaw ang bumuo sa kanya, Samantha. Paano mama mo? Ikaw? Alexander raised one hand and brushed the strands of her hair away from her face. Huwag mo na kaming alalahanin. Alam ni Mama ang gagawin kong to at babalik na kami sa abroad. If this is your chance to be happy and then take it because of me, I would never forgive myself. I'm sorry kung ginulo ko kayo, Samantha. I'm sorry rin, Alexander. I'm sorry kung minahal ko siya.
tipid itong ngumiti. Don't be sorry. Anything that happens is meant to happen. Makakalimutan ko rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Lalo siyang napabulalas ng iyak at mahigpit na niyakap si Alexander. Thank you. Thank you so much, Alexander. Alam ko napakabuti ng puso mo at alam kong darating tao na magmamahal sa'yo ng higit pa sa inaasahan mo. And thank you so much. And I'm so sorry. Hinaplos ng binata ang likod niya and he uttered, It's okay, sweetheart. At muli ay nagyakap ang dalawa. At alam nila na mas magaan na ang puso nila dahil nakapagpaliwanag sila sa isa't isa. Matuloy na kaya ang kasal ni na Matthew at Samantha? At mapatawad na kaya ni Matthew ang kanyang ina at ang kakambal niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.